Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ipagpapatuloy po natin ang ating pong series dito po sa First John na pinamagatan po nating Back to the Basics. Tayo po ay nasa... Okay. Yun. Nasa part 14 na po tayo ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so nagkakaproblema yung aking... ayan. Babasahin ko po ang passage natin for this afternoon sa ating pagbubulay-bulay. 1 John chapter 3 verses 19 to 24. Babasahin ko po ito this time sa ang Biblia na translation. So sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga kopya ng salita ng Diyos. Magsisimula po tayo sa verse 19. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos, na mananampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Verse 24. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Yan. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbasa sa Kanyang mga salita. So sinusundan pa rin po natin ang direksyon ng argumento ni Apostol Juan. No, dito po sa kanyang epistle na ito. Tandaan natin, so kaya po sumulat si Juan dahil mayroon po siyang ina-address na mga problema sa loob ng iglesia. At isa nga po dito ay ang problema ng banta ng mga antikristo o itong mga tao na nagtuturo ng mga false teaching sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. So ang gusto nila ay maniwala ang mga tao sa loob ng iglesia sa kanila at talikuran nila ang mga katuruan na tinanggap nila mula sa mga apostol. So anong gagawin ngayon ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia tungkol sa mga antikristo na ito? Ang pinakamainam na paraan ay labanan ang mga antikristo. Pero paano natin lalabanan ang mga antikristo? No? Sabi ng iba, dapat alam nating salungatin ang kanilang mga maling turo. Tama po yun. Ano? Kasama po yun sa ating paglaban sa mga antikristo. Pero para sa akin, at katulad ng sinasabi ni Juan, ang isa sa mga pinakamainam na paraan ng paglaban sa mga antikristo ay malaman natin ang katotohanan. Malaman natin ang katotohanan. Ano nga ba ang katotohanan? Sang-ayon kay Juan. Ang kauna-unahang katotohanan, sang-ayon sa kanya, na dapat nating malaman ay ang katotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Yun daw po ang unang katotohanan na dapat alam natin bilang mga mananampalataya. Dapat maging tiyak tayo sa bagay na ito bago natin subukan na labanan ang mga antikristo. So wala pong sino man na walang katiyakan sa kanyang kaligtasan, walang sino man na hindi tiyak na siya ay anak ng Diyos ang pwedeng lumaban sa mga kaaway ng iglesia ng Diyos. So the author of this epistle nagturo po sa atin ng mga pamamaraan para po matiyak natin na ang ating pananampalataya ay totoo.
May mga test siya na itinuro sa atin at natalakay na natin yun, no, sa ating series. Nadaanan na natin itong mga test na ito. Una, sinabi niya na ang isa sa mga test ay yung tinatawag na moral test. Ano ibig sabihin ng moral test? Sila lamang na mga kayang sumunod sa kalooban ng Diyos ang totoong Kristiyano. Ibig sabihin ng moral test, this is the test of obedience. Yung pagsunod. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, mahal mo ang mga utos ng Diyos at susundin mo ang mga utos na ito palagi. Yun ang unang test. Pangalawang test, pag-aralan na rin natin to, yung doctrinal test. No? Ito naman po yung patungkol po dun sa tamang pananampalataya sa ating Panginoon na siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sila lamang na may ganitong pananampalataya o paniniwala ang mayroong kaugnayan sa Diyos. So pagka tinanggi mo na si Jesus ang Kristo at siya'y anak ng Diyos na nagkatawang tao, totoong Diyos at totoong tao, hindi ka pwedeng maging Kristiyano. No? Kaya napakahalaga ng doktrina patungkol sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlong test, the love test. Love test. Ito naman yung pagsubok kung saan ang totoong mananampalataya ng Panginoon, ang totoong born again, mamahalin niya ang kanyang kapwa ng totoo. Walang halong pagkukunwari. No? Hindi mapagpaimbabaw, kundi genuine love for others. At nandito na po tayo sa panghuling test na ito. So, pabalik-balik lang si Juan dito sa mga tatlong test na ito. Kasi para sa kanya nga, ang pinakamahalaga na dapat alam ng mga mananampalataya na tiyak silang Kristiyano sila. Kaya itong lahat ng test na ito, dapat pumapasa ang mga tao na nagpo-profess na sila ay anak ng Diyos. At dito po sa huling test na ito, the love test, dito tayo nakafocus recently. Okay? But for some reasons, dito po sa sumunod na passage, itong pong passage na pinag-aaralan natin ngayon, parang nag-pause si Juan, at nag-zoom in siya doon po sa personal assurance ng mga nagpapakilalang Kristiyano. So from a general perspective ng assurance, naging personal yung usapin ng assurance ng isang anak ng Diyos. Kung gusto daw po ng Diyos na ibigin natin ang ating mga kaaway ng totoo, ano daw po ang mangyayari pagka nahulog tayo dun sa tukso na mamuhi tayo sa kanila? Diba? Kung ang utos ng Diyos, ibigin mo palagi ang iyong kapwa, katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Pero paano pag dumarating? Di ba totoo naman, dumarating po sa mga pagkakataon na ayaw ko ibigin yung kapwa ko. O kaya pipiliin ko lang yung gusto kong ibigin, pipiliin ko yung ayaw kong ibigin. No? Yung ayaw kong ibigin, kamumuhian ko. Paano pag dumating yung time na ganon? What if our own consciences condemn us for refusing to love others? Alam mo yun, pagka Kristiyano ka, tapos sinusuway mo ang Panginoon, dapat yung konsensya mo mabigat. Diba? Pagka po yung konsensya mo hindi mabigat, dahil kahit na malinaw naman na sinusuway mo ang Panginoon, hindi ka Christian. No? Kasi ang Christian po, sabi po ng Panginoon, uusigin ka ng banal na espiritu sa iyong konsensya pag gumagawa ka ng kasalanan. Paano daw po pag hindi tayo umiibig sa ating kapwa, na katulad ng inuutos sa atin ng Panginoon, at inusig tayo ng ating kapwa, ng ating konsensya, anong gagawin natin? Yun ang tanong ni Juan dito po sa passage na ito. Kaya gusto ko pong i-summarize yung pag-aaral natin bilang sagot na rin sa mga tanong na yan sa ganitong paraan. We can calm our consciences if we fail to love others when there is a balance between the human and divine sides of assurance. Okay, matitiyak daw po natin na mahuhupa ang pag-usig ng konsensya natin sa atin pagka po ayaw nating ibigin o hindi natin naibig ang ating kapwa katulad ng utos ng Diyos sa atin, pagka nagawa nating balansehin o nagkaroon ng balanse sa pagitan ng human
aspect of assurance at saka ng divine aspect of assurance. So, ibig sabihin, merong ah, parehong contribution yung human aspect, yung dapat gawin ng tao, dun sa divine aspect na ginagawa ng Diyos dahil nararapat para sa atin, para manatili tayo sa ating katiyakan ng kaligtasan. Para po mawala yung konsensya natin na nanunuot sa puso natin at kinukundina tayo. So tingnan po natin yung dalawa na yon na aspect, no? Una, the human aspect of our assurance. Titingnan natin yan sa ating pag-aaral. And secondly, the divine aspect of our assurance. So kung kailangan magkaroon ng balanse para mawala yung bigat ng ating konsensya kasi hindi natin naiibig yung ating kapwa ng nararapat. Tingnan natin at pag-aralan natin kung ano-ano ang mga ito. Kasi tinuro sa atin ni Juan dito. So una, tingnan natin the human aspect of our assurance. So natapos na po ni Juan na talakayin sa atin ang isa sa mga pinaka-importanting test para mapatunayan natin ang pagiging totoo ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Ano yung test na yon? Ibigin ang kapwa. Walang sino man, ayon sa napag-aralan natin, ang pwedeng umangkin na siya ay Kristiyano kung lagi siyang namumuhi sa kanyang kapwa. Diba? Diba pinag-aralan natin, kung ikaw ay laging namumuhi sa iyong kapwa, kanino ka galing? Diba? Sa mga katulad ni Cain. Hindi sa mga katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Cain ay isang mamamatay tao. No? At sila lamang mga mamamatay tao ang kayang mamuhi sa kanilang kapwa. So kailangan nating pumasa sa test na ito, ng love test, para mapatunayan natin sa iba na totoo tayong Kristiyano. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo mismo doon sa John chapter 13 verse 35, kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, malalaman ng mga tao sa mundo na tayo nga ay mga alagad niya. Ibig sabihin, pagka daw nakikita ng mga hindi Kristiyano, doon sa mga Kristiyano na nagmamahalan sila sa loob ng church, napapatunayan na sila yung mga disciple ni Jesus. Ganun pala yun. So meron palang pagpapatunay na resulta sa iba ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Kaya kailangan pumasa tayo dito. Okay? Pero hindi lang yon. Yung pagpasa rin pala natin sa love test ay meron ding contribution sa ating confidence sa harapan ng Diyos na tayo nga'y anak niya. Ibig sabihin, kung iniibig natin yung ating kapatid, napapatunayan natin sa ating sarili na tayo nga ay anak ng Diyos. Ito yung sense ng sinasabi ni John doon sa verse 19. Tingnan niyo sa verse 19. Sabi niya diyan, dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Tinutukoy ay Diyos. So kung tayo daw po ay sumusunod sa utos ng pagmamahalan sa isa't isa, magkakaroon tayo ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Meron palang ganong resulta. Ang pagsunod natin sa utos ng Panginoon na magmahalan sa isa't isa. Sa madaling salita, we gain this confidence na anak tayo ng Diyos kung kaya nating mahalin ang ating kapwa. Bakit kaya sinasabi ni John yun? Kasi ang totoo po, mahirap mahalin ng kapwa. No? Mahirap mahalin ng kapwa. Kaya po inuutos sa atin ng Panginoon na gawin nating mahalin ang ating kapwa. Kasi alam niya, kung hindi niya iutos sa atin yun, hindi natin gagawin na mahalin ang ating kapwa. Kasi ang tinuturo sa atin ng mundo, mahalin natin ang ating sarili ng higit sa lahat. Kaya inutos ng Diyos yun. At hindi lang basta inutos ng Panginoon. Tandaan ninyo, pinatunayan ng Panginoon na dapat gawin yun. No? Yung utos na yun, papaano? Pinadala niya yung kanyang bugtong nanak para patunayan ang kanyang pag-ibig. Kaya pag ginagawa natin na sundan yung pag-ibig ng Panginoon na para sa iba, pinapatunayan natin sa harapan niya, nagkakaroon ng katiyakan ng ating puso na Kristiyano nga tayo. Maganda yung sinasabi ni John dito. Pero, sana okay na, no? Yung discussion na yon. Nag-present ngayon bigla si John ng isang dilema. Nag-introduce siya ng isang problem. It is not really, ang totoo, ito, gusto ko maging
clear tayo dito. It is not really very important to prove to God that we are indeed His children. Bagamat mayroong resulta ng napapatunayan natin sa harapan ng Diyos na anak niya tayo, pag inibig natin ang ating kapwa, hindi naman talaga necessary yun. No? Bakit? Sapagkat hindi naman natin kailangan patunayan sa Diyos na anak niya tayo. Diba? Ano sinabi ni Apostol Pablo dun sa 2 Timothy 2:19? Alam ng Diyos kung sino ang Kanya. Hindi natin kailangan paalala sa Panginoon, Panginoon, anak mo ko ha. Hindi natin kailangan gawin yun. Alam ng Diyos kung sino ang anak niya. Hindi natin siya kailangan paalalahanan. Hindi niya nalilimutan kung sino ang anak niya. Di ba sa pinag-aralan natin, siya nga ang pumili eh. Mula pa noon, bago palikhain ang lahat, kung sino ang magiging ligtas, kung sino ang magiging anak niya. So kilala niya kung sino sila at mananatiling silang ligtas hanggang sa katapusan. And besides, alam din ng Panginoon, higit kaysa sa ating mga sarili, ang ating mga puso. Kaya nga tingnan yung verse 20, yung second part, sabi diyan, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So hindi natin kailangan ipatunayan sa Diyos na anak niya tayo. No? Kasi kahit nga yung puso natin, mas kabisado ng Diyos kaysa sa atin. No? Why? Because God knows everything. So the real problem is this. Papaano natin patutunayan sa ating sarili na anak tayo ng Diyos? Kaya siguro maraming Kristiyano nagdududa, Christian ba talaga ako? Totoo bang ligtas ako? Diba? Kasi dumarating po yun. Yun po yung konsensya natin na inuusig tayo. No, dahil pinipili nating lumabag sa gusto ng Diyos, piliin ang kasalanan, inuusig tayo ng ating sariling konsensya. No? It's a built-in mechanism na nilagay ng Diyos sa isang renewed heart na magkaroon ng conscience to always convict and remind us na kasalanan yung ginagawa natin. At mabigat yun. Sabi ni Apostle Paul, ang resulta dapat, pagka tayo ay kinukondena ng ating mga konsensya, sorrow. Ibig sabihin, dapat malungkot kapag gumagawa ka ng kasalanan. Hindi yung masaya ka pa. Hindi yung nag-enjoy ka pa. Actually, that's a clear indication na hindi ka talaga Christian. No? Nag-enjoy ka eh. Sinusurot na ng banal na espiritu yung konsensya mo, pinabibigat na, hindi ka pa sorrowful eh. Dapat sorrowful tayo. Ayun yung sinasabi ni John dito. If loving others is a very crucial test of one's genuine faith, anong dapat natin gawin pagka nabigo tayo ng ibigin ng ating kapwa ng nararapat? Totoo na may mga panahon na ang konsensya mismo natin yung kalaban natin. Di ba may mga pagkakataon na talaga nagagalit tayo sa ating kapwa, namumuhi tayo sa ating kapwa. Paano yung mga pagkakataon na yun? Na bumibigat yung puso mo. Nalulungkot ka dahil hindi mo talaga kayang ibigin yung tao na yun. No? Nag-i-struggle ka talaga. Alam mo yun, yung pag nakikita mo siya, parang kumukulo yung dugo mo sa loob. Hindi mo malimutan yung masama niyang ginawa. No? May mga ganun tayong klase ng experience. Paano na? Pag nangyari yun, anong gagawin natin? Di ba? May mga pagkakataon na ganyan. Anong kailangan natin gawin para kumalma yung ating konsensya sa loob? Si John nagbigay sa atin ng dalawang paraan. Una, we should pass the test of answered prayer. We should pass the test of answered prayer. So yun po yung una na dapat nating gawin. Pumasa sa pagsubok ng sinasagot na panalangin. Ang ating pong mga konsensya, magre-react lang po yan laban sa atin kung ang ating confidence bilang anak ng Diyos ay nayayanig. Palagay ko ito yung ibig sabihin ni John doon sa verse 20a. Di ba may binanggit siya dyan, tuwing hahatulan tayo ng ating puso. Dumarating yung time, yung puso natin. Parang sinasakal ng banal na espiritu. Dahil hindi natin ginagawa ang gusto ng Diyos. Magandang senyales yun, no? Kasi ang banal na espiritu, kinoconvict ka. Ang hindi maganda, yung pag kinoconvict ka ng Holy Spirit dun sa kasalanan mo, tapos binabaliwala mo. Alam mo yun, yung hinahayaan mo lang. Dinededma mo yung conviction ng Holy Spirit sa'yo. Pero dito, sinasabi ni John, hindi natin dapat ginagawa
na baliwalain ang paghatol ng banal na espiritu o ng ating konsensya sa ating mga puso. According to John, nangyayari lamang ito pagka nabigo tayo na ibigin ang ating kapwa katulad ng inutos sa atin ng Diyos. Tandaan natin, nung na-born again po tayo, binigyan tayo ng bagong puso. Okay, bago na puso natin. At ang ating mga bagong puso, ang isa sa mga karakteristik niyan, gusto niya na i-please ang Diyos. Dito po sa context ng 1 John, mabibigyan natin ng katuwaan ng Diyos, mapiplease natin ng Diyos kung, sabi ni John, iniibig natin ang ating kapwa. So, whenever we fail to love others, our hearts become heavy. Anong solution para mawala yung mabigat na puso? Baliwalain? Magpatuloy ka na lang sa buhay mo? Kalimutan na lang yung mga pangyayari na yan? Kalimutan na lang yung tao na yan? Kahit member ng church, kalimutan mo na lang siya. Huwag mo na lang pansinin pag dumadating, pag nakakasalubong mo. Ismiran mo na lang. Ganun ba ang solusyon doon? Hindi. Ang solusyon sa isang mabigat na puso, kasi ayaw mong ibigin ng kapwa mo, bumalik ka sa tamang pagtrato sa kanila. Kaya nga, di ba, may Matthew 18, kung nagkasala yung kapatid na yun sa atin kaya mabigat ang ating loob sa kanya o galit tayo sa kanya, sabihin natin sa kanya na nagkasala siya sa atin para magsisi siya, humingi siya ng tawad at magkasundo tayo ulit. No? Magkasundo tayo ulit. At pag nagkasundo tayo ulit, that is the proper way, that is the proper solution, genuine love for them, dapat yung puso natin na mabigat, gagaan na. Dapat yung puso natin na mabigat, gagaan na. Our consciences will calm down pagka sumunod na tayo sa Panginoon. That's the only way to remove this conviction of the Spirit o yung paghatol ng banal na espiritu sa ating mga puso. Now, paano natin malalaman na hindi tayo nadideceive ng ating mga sarili? Paano natin malalaman na talagang ang minamahal na natin yung ating kapwa ng nararapat? Paano natin malalaman na talagang bumalik na tayo sa isang tamang pakikipagrelasyon sa kanila? Paano natin matitiyak na tayo nga ay sumusunod na sa Panginoon sa utos na ito? Binigyan tayo ng sagot ni John dun sa verses 21 to 22. Tingnan nyo. Nandun ang sagot. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Diyos. Sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. Ano sinasabi ni John sa verses 21 and 22? So matitiyak pala natin na nabibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon dahil minamahal natin ang ating kapwa, dahil bumababa yung mabigat na konsensya, gumagaan ang ating mabigat na puso, at ang ating mga panalangin, anong sabi? Tinutugon ng Diyos. Tinutugon ng Diyos. So kaya pala yung mga prayers natin ay sinasagot ng Panginoon, tinutugon ng Panginoon, no? Dahil isa yon sa mga pamamaraan para masukat natin kung tayo nga ay sumusunod sa kanyang utos. Pero gusto ko lang i-clarify at this point. Yung pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi yan ang susi sa answered prayer. Hindi po natin pwedeng sabihin sa ating sarili na, iibigin kita kasi kailangan kong gawin yan para sagutin ng Panginoon yung prayers ko. So nagiging conditional yung pagsagot ng Panginoon sa prayer natin doon sa ating effort. Ibig sabihin, pag sinunod ko yung utos ng Panginoon na ibigin yung ating kapwa, meron na akong assurance na sasagutin ng Panginoon ang aking prayer. Ang ating pong mga panalangin ay sinasagot ng Panginoon dahil gusto niya. Huwag natin kalimutan na ang Diyos ay soberano. Huwag natin kalimutan na walang sino man sa atin ang pwedeng pumwersa sa Diyos na ibigay niya sa atin yung gusto natin. Hindi natin pwedeng pilipitin ang mga kamay ng Diyos para, sige na nga,
ibibigay ko na ang gusto mo. Hindi pwedeng ganun. Our prayers are being answered by God because our wills have become aligned to His will. Kaya po tinutugon ng Panginoon yung ating panalangin kasi masunurin tayo sa Kanya. Kung mahal natin ang ating Diyos, susundin natin ang lahat ng gusto niya. At pag ginawa nating sundin ang lahat ng gusto niya, magiging katulad niya tayo. Example, yung isang tatay, hindi po niya ipagkakait, ibigay yung gusto ng anak niya o yung hinihingi ng anak niya, kung alam niya na yung anak niya na yon, ang lahat ng hinihingi ay yung mga bagay na alam niyang gusto ng tatay niya. Nakuha niyo? Kung ikaw ay tatay, meron kang anak, hihingi ng isang bagay, hindi ka naman magdadalawang isip, hindi ka naman mag-hesitate na ibigay sa kanya yon. Kung alam mo na yung anak mo na yon, masunurin. Kung alam mo yung anak mo na yon, submissive. Kung alam mo yung anak na yon, wala namang ginagawa na labag sa kagustuhan mo. Ganon din po ang Panginoon natin. Ganon din po ang Ama natin. Tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin kung tayo ay gumagawa lamang ng mga bagay na gusto niya. We cannot trust our hearts at this point. Warning. Bakit? Sapagkat ang puso natin very deceiving. Ang sabi po ng Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama, sinong makakaunawa nito? Di ba madalas pinagkakatiwalaan natin ang ating guts. Pinagkakatiwalaan natin ang ating nararamdaman. Nararamdaman ko yun eh. Yun ang gusto ko eh. Tama yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang puso ay mandaraya. Pwede tayong makonbinse at nagkakaroon tayo ng confidence na binibigyan natin ng lugod ang Panginoon, pero yung puso natin matigas pala. Ibig sabihin, nagiging makalyo na yung konsensya mo. Kaya akala mo, ang ginagawa mo pa rin gusto ng Panginoon, pero ang totoo pala, ang ginagawa mo, gusto mo. Yung ginagawa mo, sarili mong diskarte. Yung sinusunod mo, akala mo lang nakakapagbigay ng lugod sa Panginoon, pero ang totoo, disobedience. When we do things regularly, for example, lagi mong ginagawa, lagi mong iniisip, lagi mong sinasabi, yung puso mo masasanay. Diba, lagi ka nagsisinungaling. Sinasabihan ka na, magsabi ka ng totoo, nagsisinungaling ka pa rin, nagagawa mo yun kasi nasanay ka na magsinungaling. Diba, nagnanakaw ka, nangungupit ka, wala nang, alam mo yun, yung kumukurot sa konsensya mo na mali ito, nakakatakot. Sanay ka na. Matigas na ang konsensya mo. Kaya nagagawa mo yun. Just imagine, di ba, yung mga napapanood natin sa news, yung mga taong pumapatay ng mga bata, ng re-rape ng mga bata, tapos chachap-chapin para hindi mahuli. Paano nila nagagawa yun? Nasanay na sila. Yung konsensya nila, matigas na. Hindi na nakakaramdam. Pagka lagi tayong nagagalit sa ating kapwa, dahil critical tayo sa kanila, pagka critical po tayo sa isang tao, lagi nating hina-highlight yung masama nilang sinabi, masama nilang ginawa, masama nilang sinuot, masama nilang tingin. Lahat na lang masama ang makikita mo pag critical ka sa isang tao. At pagka lagi tayong ganun sa isang tao, you will not love that person. You will not love that person. You will easily hate that person. At bakit natin nagagawa yun? Natingnan lamang kung ano yung pangit sa kanya. Kasi sa isip at sa puso natin, naniniwala tayo na okay lang yun. Baka naman minsan, kinukumbinsi natin ang ating sarili na kaya ako nga ginagawa yun kasi para magkaroon ako ng benefit eh. Kung hindi ko gagawin yun, kawawa naman ako pag hindi ko ginawa magalit sa kanya. We can only trust the test of answered prayer. Bakit? Kasi ang answered prayer is an indication that we are doing the will of God. And if we are doing the will of God,
we will avoid hating our brothers. Instead, we will love them as we should. Pangalawa, na dapat nating gawin sa human side ng assurance, we must pass the test of faith and obedience. So aside from passing the test of answered prayer, we must pass the test of faith and obedience. Yung pong test ng answered prayer ay hindi sapat. Kasi pwede mo rin lokohin yung sarili mo na, ay, sinagot ng Panginoon yung panalangin ko, therefore, I am giving God pleasure, glory, by obeying Him. Kaya nagdagdag pa si John, hindi kasi sapat yung answered prayer lang na test na ipasa natin. Nagdagdag siya ng isa pang test para ma-sure natin na talagang napiplease natin ang Panginoon. Na magre-resulta sa isang konsensya na magaan, sa isang konsensya na malinis. Nandun sa verse 23. Tingnan niyo sa verse 23. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa binigay niyang utos sa atin. And gusto kong pansinin niyo ito. Yung test na ito ay konektado sa test ng answered prayer. We can only be confident that God will answer our prayers if we have faith in Christ and if we obey His commands. Ulitin ko. Magkakaroon lang tayo ng katiyakan na tayo ay sasagutin ng Diyos sa ating mga panalangin kung meron tayong pananampalataya sa Kanyang anak na si Kristo Jesus at kung tayo ay masunurin sa Kanyang mga utos. Ito pong dalawa na ito, inseparable. Walang mag-exist na isa kung wala yung isa. They are two sides of just one coin. At dito po yung kanilang connection. Sila na may pananampalataya kay Jesucristo ang totoong susunod sa mga utos ng Diyos. Sila na mga totoong sumusunod sa mga utos ng Diyos ang totoong iibig sa kanilang kapwa. Sila na mga ang panalangin ay sinasagot ng Diyos sapagkat masunurin sila sa Diyos at umiibig sila sa kanilang kapwa, ang mga totoong anak ng Diyos. Nakonektado sila Diba? Yun lamang pong mga totoong Christian ang magiging obedient sa Diyos. At yung mga totoong Christian na obedient sa Diyos, iibig sa kanilang kapwa. At yung totoo mga Christian na obedient sa Diyos, na umiibig sa kanilang kapwa, tutugunin ang kanilang mga panalangin. Kita niyo yung connection. Ang ganda. Again, gusto ko i-clarify. Kasi sabihin, naniniwala naman ako kay Jesus. Diba? Naniniwala ako na anak siya ni Mary. Miraculous yung kanyang birth. No? Naniniwala ako na siya ay anak ng Diyos. Naniniwala ako na siya yung Messiah. Dapat ligtas na ako, di ba? Hindi. Kasi ang salitang pananampalataya na ginamit po dito ni Juan, o pananampalataya, o paniniwala, ay hindi po yung simpleng tinatanggap lang natin ng isang bagay na totoo. Kasi di ba, pag sinabi mo, tinatanggap ko yung computer na ito na totoo na nakikita ko. Therefore, I believe that this computer is a real computer. Hindi po yun yung word na ginamit ni John dito. Ang word na ginamit ni John dito, which is translated into English as believe, ay pagtitiwala o paglalagak ng ating buhay doon sa pananampalatayang, sa paniniwala o katotohanan na ating pinananampalatayan. For John, true believing is not only accepting that Jesus is the Son of God, who is also the Christ. For him, believing is putting your life in the hands of Jesus Christ. Yun ang faith. Yun ang true saving faith. It is surrendering your life to the Lordship of Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya o paniniwala dito. And obeying the commands of God, hindi po selective. No? Hindi lang siya simpleng naniniwala ka kay Jesus at hindi rin naman pinipili mo lang kung ano yung gustong paniwalaan. Kung ano yung gusto mong panampalatayanan.
Hindi po tayo pumipili ng mga bagay na gusto nating sundin at pinipili din natin yung mga sinabi ng Diyos na ayaw nating sundin. Instead, sinusunod natin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Hindi po isang utos lang ang binigay ng Diyos. Hindi lang po yung ibigin mo yung kapwa ang utos. Na pag nagawa ko yun, okay na, nasunod ko na ang Diyos. Hindi po. Marami pong utos ang Diyos sa Biblia. At tayo bilang mga totoong mananampalataya, kailangan sundin natin lahat ng utos ng Diyos. Hindi ka dapat selective na, ito madali ito, susundin ko to. Ito mahirap to, wag na lang, next time na lang. O kaya, ano na lang to? Ilalagay ko na lang muna sa to-do list ko. Hindi. Lahat ng utos sa Biblia susundin natin. Lahat ng utos ng Biblia susundin natin lagi. At ito po yung mga requirements kung gusto po natin magkaroon tayo ng confidence na anak tayo ng Diyos. Kaya di ba kung disobedient ka, lagi kang nagdi-disobey, kahit na paulit-ulit kang sinasabihan, ito yung tama nating gawin, ito yung tinuro sa atin ng Biblia, kasalanan yan, lagi mo pa rin ginagawa, you must ask yourself if you are truly born again. Kasi sabi dito, dapat consistent, we are obeying all, and we are obeying to please God. This is what John calls the human aspect na tumutulong sa ating assurance na tayo nga ay Christian. Now we consider the other aspect. Ano yung other aspect? The divine aspect of our assurance. The divine aspect. Kung may human aspect, mayroon divine aspect para sa ating assurance na Christian nga tayo. Ang totoo, yung human aspect, hindi kumpleto yan kung wala yung divine aspect. Yung human aspect, hindi siya totoo kung walang divine aspect. I would say further na yung divine aspect ang dahilan kaya totoo yung human aspect. Kung wala yung divine aspect na ito, wala yung human aspect. Kung wala yung divine and human aspect, wala kang confidence na anak ka nga ng Diyos. Kailangan present ito parehas. Therefore, only those who are genuine Christians can be sure that they have the divine aspect. According to John, ano yung bumubuo sa divine aspect? Dalawa. Una, the abiding presence of God. The abiding presence of God. Ang nananatiling presensya ng Diyos. Doon sa first part ng verse 24, ano sabi ni John? Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. So again, we are talking about the divine aspect to our assurance. Ang ibig sabihin niyan, ito yung ginagawa ng Diyos. Yung kanina, yun yung ginagawa natin bilang tao para magkaroon tayo ng assurance na Christian tayo. Ito naman, ito yung ginagawa ng Diyos para bigyan tayo ng assurance na Christian tayo. Kaya we should not be mistaken na isipin na yung pagsunod lang natin sa Diyos at sa kanyang mga utos ang dahilan kaya nananatili siya sa atin. Hindi. Kaya po natin nagagawa ang mga utos ng Diyos sapagkat nangako ang Diyos na mananatili siya sa kanyang mga tao. Kumbaga, nauna ang Diyos na mag-initiate. 'Di ba? Sa buhay ng mga Kristiyano, kaya nagagawa nilang sumunod sa Kanya. Kaya nga di ba sabi ko, kung walang divine aspect, walang human aspect ng assurance. Kung hindi mo na magiging born again ng isang tao, hindi siya magkakaroon ng confidence na galing sa Diyos. We are now able to obey God because God lives in us now. Ang pagsunod sa Diyos is not the reason why God abides in us. Rather, ang pagsunod natin sa Diyos ang patunay na kasama natin ang Diyos. Ulitin ko, kaya po tayo nakakasunod sa utos ng Panginoon sapagkat kasama natin siya. Hindi yung, kaya tayo sumusunod para makasama natin ang Diyos. Baliktad yun. Kaya natin nasusunod ang gusto niya kasi kasama na natin siya sa ating buhay. Sila lamang na mga totoong may kaugnayan sa Diyos. Sila lamang na mga totoong may fellowship sa Diyos
kung saan nananatili ang Diyos sa kanya ang totoong susunod sa kagustuhan ng Diyos. It is impossible for the natural man to obey God. Yan ang sinabi ni Paul sa atin. Sa Romans chapter 8 verse 7, sabi niya, ang mga hindi mananampalataya, galit sa Diyos. Ang mga hindi mananampalataya, hostile to God. Ang mga hindi mananampalataya, ayaw mag-submit sa Diyos. Ang mga hindi mananampalataya, ayaw sa Diyos. Bakit? Ayaw nila na merong mas makapangyarihan sa kanila. Ayaw nila na merong masusunod sa kanilang buhay. Gusto nila sila masusunod. Gusto nila yung diskarte nilang masusunod. Kaya madali natin malaman kung sino yung Kristiyano sa hindi. Yung mga ayaw sa Diyos, ayaw pag-usapan ng Diyos, tinatakbuhan ng Diyos, tinataguan ng Diyos, hindi Kristiyano. The unregenerate or the non-Christian will only seek to please himself. Paano niya ginagawa na i-please ang sarili niya? By displeasing God. Hindi niya naman pwedeng i-please ang Diyos eh. Pag pinlis natin ng Diyos, anong resulta? I-displease mo ang sarili mo. Kaya di ba sa Christian discipleship, ano yun? Pag sinunod natin ng Diyos sa kanyang kagustuhan, isa-sacrifice natin yung ating sariling kagustuhan. Ang mga hindi mananampalataya, isa-sacrifice nila ang gusto ng Diyos. Bakit? Gusto nila kasing sundin ang kanilang sariling kagustuhan. Therefore, a person needs to be born again first in order for him to love God and His commandments. Pag hindi na born again ang isang tao, nonsense ang utos ng Diyos. Hindi niya susundin yan. No? Pag sinabi ng Diyos, huwag kang magnakaw, gagawin niya yung kabaligtaran nun. Bakit? Kasi yan ang gusto niya. No? Pag sinabi ng Diyos, igalang mo ang araw ng Sabat, ang gagawin niya, magtatrabaho siya sa araw ng Linggo. Kasi yun ang gusto niya. Hindi yan ang gusto ng Diyos eh. Ganun. No human effort can produce the desire to obey God's commands, much less like them. Kahit anong pilit ng isang tao, sige na nga, susundin ko yung gusto ng Diyos. Pero yung totoo, hindi niya gusto. Only a changed heart can result to a willingness to seek what God wants and the determination to do them. Pag hindi nagbago ang puso ng isang tao, nakikipag-struggle yan sa utos ng Diyos. Susundin ko ba to o hindi? Pagka sinunod ko kasi yung utos ng Diyos, dihado ko. No? Ba, sa trabaho. Pagka hindi ko sinunod yung utos ng Panginoon, ikaapat na utos na ipangilin mo ang araw ng Sabat, mababawasan ang kita ko. So, ano gagawin? Magtatrabaho ako. No? Absent na lang ako sa Lord's Day. That's a very dangerous attitude. Kapatid. Nakikita niyo ang sinasabi ni John dito? This is very serious. Kung hindi natin seryosohin to, then God will be serious to us. Seryosohin tayo ng Diyos talaga. And no one can defend us sa Diyos pag sineryoso na tayo dahil sa patuloy nating pagsuway. Second, and last, the indwelling presence of the Holy Spirit. So hindi lang yung abiding presence ng Diyos ang nasa atin dahil sumusunod tayo sa Kanya, dahil doon nakakaroon tayo ng confidence. The indwelling presence of the Holy Spirit is the other one. The other important factor na kailangan natin. Tingnan niyo yung verse 14 and 16 ng Romans chapter 8. May sinabi kasi si Apostle Paul dyan. I think the Apostle John is in agreement with Paul here. Sa sinabi ni Paul dito sa Romans 8, 14, 16, sabi niya, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya lang si John, bagamat nag-agree siya kay Paul, na wala silang contradiction dito, sa katotohanan na ito, that it is the Holy Spirit that proves to us that we are children of God, hindi pinaliwanag ni John kung anong ibig niya sabihin dyan. Pero mabuti na lamang po, si Paul pinaliwanag niya. Doon sa Romans chapter 8 verse 15, itong sabi ni Paul, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap tayo ng espiritu ng pagkukupkup
na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ano yung sinasabi ni Paul sa Romans 8:15? Actually, this is the reality that only those who have become children of God can be sure of. Ito po yung isang internal and spiritual realization na anak tayo ng Diyos. Yung mga Christian lang ang may experience nito. Yung mga totoong Christian lang ang nagkaroon ng ganitong klase ng assurance na sila'y anak ng Diyos. It is that right relationship with God na nagbibigay sa kanila ng karapatan na tawagin ng Diyos na Ama. Kung wala kang confidence na tawagin ng Diyos na Ama, hindi kanya anak. Yun yung sinasabi ni Paul. At yung banal na Espiritu na binigay ng Diyos sa atin, ang nagbibigay sa atin ng patunay na anak tayo ng Diyos sapagkat yung banal na Espiritu na yun ang tumutulong sa atin na paniwalaan at tawagin ang Diyos na Ama. Ama. It is that special bond that is sealed by God's love which we know by experience deep inside of us. Mahirap ipaliwanag sa salita pero ito isang experience sa isang totoong Christian sa loob ng kanyang puso. Na meron siyang katiyakan na Ama ko itong Diyos na ito. Bakit? Kaya ko siyang tawagin na Ama. At hindi ko lang siya tinatawag na Ama, sinusunod ko ang kanyang kagustuhan. Dahil Ama ko siya. It is that spiritual realization that is internal, that prove to us that we are God's children. Ang bibigay sa atin ng confidence na anak nga tayo ng Diyos. In-explain pa ito ni Paul sa Romans 5:5. Sabi niya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. But I don't think it is enough to simply rely on what we feel. Kasi itong sinasabi dito ni Paul sa Romans 8, sa Romans 5, it is something that we can feel inside of us Pero hindi sapat yung nararamdaman mo lang na anak ka ng Diyos. Hindi lang sapat yung nasa loob mo. Bakit? Kasi pwedeng maging yun Di ba? Pansariling claim mo lang. No? Pwedeng ikaw lang ang magsabi nun. Ikaw lang yung mag-claim nun. Ako naniniwala na kailangan babalansehin natin na ito ng isang bagay na nakikita ng mga tao sa labas. Hindi lang yung nakikita natin sa loob natin dahil nararamdaman natin, kundi nakikita ng mga tao sa labas. Bakit? Dahil naobserbahan nila. At dito po papasok yung tinatawag ni Paul na bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Anong nakasulat doon? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Bakit? Ang dami naman. Kulang pa nga yan. No? Nagbigay lang ng general list si Apostle Paul dyan. But that's not all. Pero pansinin niyo po, pansinin niyo, nung pinag-aaralan ko to, napansin ko yun. Ito pong mga bunga ng Espiritu na ito ay yung pong mga pag-uugali natin sa ating kapwa na nakikita nila na meron tayo. Kumbaga, ito mga bunga na ito ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Nasa atin yan, pero nakikita ng mga tao sa labas. Bakit? Kasi ito yung mga attitude na nagbibigay sa atin ng kakayahan para tratuhin sila ng tama. Ulitin ko. Ito pong bunga ng Espiritu sa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na tratuhin natin yung kapwa natin ng tama. Tignan mo, pag-ibig. Diba? Pag may pag-ibig ka sa kapwa mo, tatratuhin mo siya. Diba? Sabi natin, pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya sasaktan. Ano pa? Kagalakan. Pagka meron kang kagalakan sa puso mo, yung kapwa mo, hindi ka lagi madaling magalit sa mga pagkakamali niya. No? Kundi hahanap ka ng mga dahilan para matuwa ka sa kanya. Ano pa? Kapayapaan. Hindi ka lagi nakikipag-away.
Pagtsatsaga, kahit na napakakulit, di ba? Magpatsaga ka pa rin. Bunga ng Espiritu ito eh. So, ibig sabihin, kung Christian ka, dapat meron ka niyan. Pagtsatsaga sa kapwa. Kagandahang loob, tutulong ka. Kabutihan, iisipin mo yung tama para sa kanya. Katapatan, hindi ka magsisinungaling sa kanya. Kaamuan, magpapakumbaba ka sa kanya. Hindi ka laging mayabang. Pagpipigil sa sarili, di ba? Kahit na gusto mo nang sakalin, ipipigilin mo sarili mo. Dahil, uunahin mo yung pag-ibig eh. Sasakalin mo ba yung mahal mo? Hindi mo, sakalin yung mahal mo. Pag sinakal mo yung mahal mo, psychotic ka. No? It is what the Spirit produces inside us that enables us how to treat the other person properly. What the Spirit produces internally, we must show publicly. Kung nasa loob natin, kung nasa atin yung Holy Spirit, dapat meron tayo nitong bunga ng Holy Spirit na ito. Hindi pwedeng, Pastor, meron akong kagalakan pero wala akong pag-ibig. Pastor, meron akong pagtsatsaga pero wala akong pagpipigil sa sarili. Hindi pwede. You know? Nasa iyo lahat ito, hindi man to the highest level, hindi kasing taas ng level ng maturity ng iba pagdating sa mga gifts na ito. Pero definitely, nasa iyo lahat dapat to. Pero kung yung mga tao sa labas sasabihin, ay, ang tao na yan, walang pagpipigil sa sarili yan. Tapos sinasabi mong Christian ka, naku po, nakakatakot. Kung yung mga tao sa labas, hindi naniniwalang Christian ka kasi hindi na nakikita yung pagpipigil sa sarili, hindi na nakikita yung kabutihan, hindi na nakikita yung kagalakan o pag-ibig, kapayapaan, paano pa maniniwala yung nasa loob ng church? And ultimately, paano pa maniniwala sa Diyos, sa iyo ang Diyos kung talagang Christian ka kung wala sa iyo yung bunga ng Espiritu? Nakita niyo po? Kaya hindi lang yung nararamdaman kong anak ako ng Diyos kasi natatawag ko yung Diyos na Ama. Dapat nakikita rin ng mga tao na talagang anak ka ng Diyos kasi yung Espiritu nasa loob mo nagpo-produce ng bunga sa buhay mo. Kaya sabihin ko sa inyo mga kaibigan, hindi po madaling maging Christian. Wala pong nagsasabing madaling maging Christian. Pag meron po nagsabi sa iyo, maging Christian ka, madali lang naman. Sinungaling yun. Kasi sa lahat ng pinag-aaralan natin dito, ang hirap eh. Kahit ako, sinasabi ko, ang hirap. Pero bakit natin kayang gawin? Bakit tayo nagkakaroon ng katiyakan na Christian tayo? Kasi yung divine aspect na pinag-aralan natin, at itong human aspect na ito, balance siya. Meron siya sa buhay natin. Kaya meron tayong assurance. Kaya meron tayong katiyakan na Christian tayo. Kaya kung wala ang lahat ng aspeto na ito sa buhay mo, matakot ka na. Baka naman nakala mo lang, ikaw ay tupa, pero pala ikaw ay kambing. Baka naman iniisip mo lang na Kristiyano ka, pero ang totoo, ikaw lang ang nagsasabing Kristiyano ka, pero ang Diyos hindi. Ang mga tao sa paligid mo hindi. Ang hirap maging Kristiyano. Pero kaya natin. Kung talaga naranasan nating maborn again. Kaya natin kung ang Holy Spirit nasa atin. Kaya natin kung sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya natin kung talagang may pananampalataya tayo sa Kanya. Ito po yung divine aspect ng ating assurance. Do you possess it? Meron ka ba niyan? Do you manifest it in your life? As well as the human aspect, do you possess them? Do you manifest them in your life? Ikaw lang po makakasagot sa tanong na yon at hindi ang ibang tao. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat for this deep penetrating truths na inyo pong pinakita sa amin ngayon na lahat kami subjected sa tests na ito. If we do not have this human aspect and divine aspect in a balanced form sa buhay namin, hindi namin pwede i-claim na Christian kami. Yun pa naman ang pinakamainam na paraan para malabanan namin ng mga antikristo. Ang matiyak namin kami Kristiyano. Pero kung kami mismo hindi nakakatiyak, nasa panganib talaga kami. Kaya dalangin ko, Panginoon, sana po, yung mga katotohanan na ito na mabigat talaga,
Ilagay mo sa isip namin. At iguhit mo sa aming mga puso. Nang sa gayon, ito po ay aming pagbulay-bulayan sa aming sarili. Timbangin namin ang mga katotohanan na ito. Suriin namin ang aming mga sariling buhay kung talagang nga kami ay Kristiyano. Kung talagang kami masunurin sa inyong mga utos, lalo na ang pag-ibig sa aming kapwa. At kung kami nga ay may bunga ng banal na Espiritu, na patunay na nananahan kayo sa amin, dahil nakikita ito na totoo sa aming mga buhay ng mga tao sa labas at maging mga tao sa loob ng iglesia. Aming Ama, kung sa sarili lang namin, we cannot possess all of these aspects. Pero ikaw kaya mong gawin sa buhay namin. Kaya po yung mga hindi pa mananampalataya dito, hindi ka nangangako ng isang madaling buhay ng isang Kristiyano. It's a very difficult life. Pero ito yung buhay na mayroong satisfaction sa huli. Ang totoo, ito yung buhay na may eternal satisfaction. At ito yung buhay na may pangako na makakasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Kaya po yung mga hindi pa mananampalataya na nakikinig, huwag silang matakot sa mga challenges na ito, sa mga difficulties na ito. Kapag hindi naman po namin haharapin ang mga ito mag-isa, kasama namin kayo. At dahil kasama namin kayo, magagawa naming magtagumpay sa mga difficulties na ito. And in the end, magkakaroon kami ng assurance that we are indeed children of God. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.